first. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Bumulusok sa 60 pesos at 10 centavos ang palitan ng kada dolyar ngayong araw. Ang pinakamababang halaga ng piso sa kasaysayan. Matagal nang pababa ang halaga ng piso pero pinagrabe pa ng patuloy na gulo sa Middle East. Ang dagdag kalbaryo nito sa mga Pilipino sa pagtutok ni Ivan Mayrina. Sa kasaysayan ngayon lang sumalsad sa ganito kababa ang halaga ng piso kontra dolyar. Nagsara kanina ang palitan sa record low na 60 pesos at 10 centavos kada dolyar. May punto pa sa intraday trading na umabot ito sa 60 pesos and 40 centavos. Pababa na ang halaga ng piso mula pa noong Pebrero pero pinalala pa ng sumiklab ang gulo sa Middle East. Ayon kay Philippine Exporters Confederation President Sergio Ortiz Luis, inaasahan na raw nila na aabot talaga sa lagpas 60 pesos ang foreign exchange rate. Ang importante anya, hindi mabilisan ang pagbagsak ng piso at hindi ito lubhang makakaapekto sa inflation ngayon. What is important is that it doesn't come very fast, yung depreciation ng peso, and it doesn't create inflation. In this case, hindi siya mabilis, and I don't think it will create inflation. Noong Enero, sinabi ng Malacanang na ayaw sana ng Pangulo na umabot sa 60 pesos ang palitan sa dolyar. May kapangyarihan ng Bangko Sentral ng Pilipinas na makontrol ang paggalaw ng halaga ng piso sa pamagitan ng pagbili ng dolyar o pagbenta nito mula sa dollar reserve sa bansa para hindi masyadong sumipa ang forex. Pero sa isang pahayag, sinabi ng BSP na batay sa flexible foreign exchange rate policy, ang iniiwasan lang nila ang malakihang paggalaw ng palitan ng piso na maaaring makaapekto sa inflation. Hindi raw nito polisiya na may pako ang piso sa isang level. Kapag mataas ang halaga ng dolyar, lamang ang pamilya ng mga OFW na tumatanggap ng dollar remittance, gaya ni Lola Shoni na may anak na nasa Amerika. Pero nang aming tanungin ang kanyang reaksyon sa balitang pumalo sa 60 pesos kada dolyar ang palitan ngayong araw. Hindi ako pabor doon sa 60. Gawa ng lahat ng bilihin ay tumataas. Siyempre, kami mga nanay naapektuhan dahil mga bilihin, mahal. Kung ano man ang inilalaki ng kanyang natatanggap na remittance, baliwala at tila hindi makahabol sa bilisang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. At bilang isang Pilipino, hindi raw niya maiwasang maisip ang iba na hindi naman tulad niyang may ganitong bentahe mula sa nakukuhang padala mula sa abroad. Walang kwenta. Mas maganda pa kung ibaba na lang para bababa din ang mga bilihin. Nakakaawa yung mahirap na lalong naghihirap. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 Oras. Apektado ang ilang commuter sa nationwide transport strike ng ilang grupo kasunod ng walang prenong oil price hike at naunsyaming taas pasahe. Ilan sa kanila ang di tutol sa fare hike pero umihingi rin ng solusyon sa epekto nito sa kanilang bulsa. Nakatutok live si Joseph Morong. Joseph? Mel, nahirapang sumakay ang ilang mga pasahero dahil nga sa ikinasa na tigil pasada ng grupong Piston ngayong araw dahil nga sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo, dagdag pa dyan yung pagkadismaya nila dahil sa pagkakasuspinde ng fare hike o yung dagdag pasahe na inasahan nila na ipatutupad sana ngayong araw. Inabot ng siyam-siyam bago nakasakay ang ilang pasaherong papasok sa trabaho na nag-abang sa Philcoa sa Quezon City. Wala kasi silang makuha agad na jeep kaninang umaga. Mga ilang minuto na? Siguro mga 45 minutes 45, na po. ano mong hinintay mo jeep? Jeep. Pakubaw. Pakubaw po. Bakit wala ba? Wala pa po. Nahirapan akong sumakay. Medyo kunti po. Medyo mahirap po. Si Samuel galing pang San Mateo, Rizal at dito sana sasakay ng jeep Pakubaw. Halos walang jeep na bumiyahe ko kunti. Wala ring masakyan ang ilang mga pasahero sa E. Rodriguez Avenue ng lungsod. Kahit yung from Kamuning papunta sana rito, wala rin pong jeep eh. Maswerte dahil may libreng sakayang Quezon City Hall. May ganyan din sa Baclaran, Parañaque. Sa assessment ng MMDA, naging normal naman ang trapiko at walang na-stranded na mga pasahero.
Nagtigil pasada ang ilang mga jeepney bilang protesta sa di mapigilang taas presyo ng langis, kabilang ang kinakarga nilang diesel. Itong welgang ito ay pangkalahatan. Laban ng operator, laban ng driver, laban ng mananakay, laban ng mamimili. Nationwide ang tigil pasada at may mga protesta rin sa iba't ibang probinsya. Sa kwenta ng piston, sa presyong 120 pesos kada litro sa ilang gasolinahan, ang jeepney na may average na konsumong 30 litro kada araw ay mamumuhunan ng 3,600 pesos. Mababawi sana yan ng piso hanggang 2 pisong dagdag pamasahe kahit papano, pero ipinagpaliban ng Pangulo ang fare hike ng mga jeepney, bus, TNVS at airport taxi. Sa 100 na pasahero namin, bali 100 piso lang po ang magiging karagdagan sa aming koleksyon. Ngayon binawi pa po. Magkano na po ang krudo ngayon? Sabi ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB, suspendido yan hanggang wala silang pasabi. Para maisan kahit konting katiting yung paghihirap namin bilang tsuper. Kasi 100 plus na po yung diesel eh. Tapos biglang kakanselahin ng Pangulo. Bakit mo pa sinuspinde? Napakasama po ng loob namin noon. Ngayong araw din sana ang simula ng dagdag singil sa pamasahe sa mga pampasaherong sasakyan katulad ng mga jeepney. Piso yan sa mga tradisyonal at 2 sa mga modern jeepney, bagay na maintindihan naman daw ng ilang mga pasahero kung sakaling natuloy. Ito po yung epekto ng pag-postpone ng fare hike po nila. Apektado rin po ang mamamayan. Dapat bang itaas o hindi? Para po maging fair sa mga namamasada, I think dapat na rin naman. Nakakaawa rin naman po sila. Pero I think hindi lang naman din po yun yung dapat na gawing solusyon. Dapat po pangkalahatan yung solusyon. Tulad ng ano pa? Kasi po kapag tinaas natin yung pamasahe, apektado naman din po kaming mga mananakay, di po ba? Paano naman din po kami? So dapat pa paano? Sweldo? Okay lang naman din po na itaas. Pero wag naman masyadong mataas sana. Yung kayang-kaya lang po. Piso okay lang? Opo, okay lang naman. 2. Tulong na din po sa mga drivers. Sabi ng isang P2P bus operator, kailangan na talagang magtaas pamasahe dahil sa nagmamahal nilang gastos, pero wala naman aniyang magagawa at kailangan tumalima sa utos ng Pangulo. Sa ating mga motorista na magagawi dito sa Welcome Rotonda, sa mga oras ito ay tuloy-tuloy naman ang daloy ng trapiko, pero may mga pagkakataon na magbabottleneck ng konti. Pero pagkatapos naman dito sa Bilog ay magdedire-diretso na kayo sa Maynila. Doon naman sa mga may pasok bukas, ang tanong, meron ba ulit natigil pasada ang grupong Piston? Sabi nila, meron ulit. So ihanda ng inyong mga sarili sa kakulangan ng mga sasakyan kung sakasakali. At sa Lunes naman ay yung ibang mga transport group ay nag-iisip rin na magkasa ng kanilang kilos protesta. Mel. Maraming salamat sa iyo, Joseph Morong. Mga kapuso, walang takas sa pulisya ang lalaking wanted sa kasong attempted murder na nagtago sa Batangas. Ang naging susi para matunton siya. Alamin sa eksklusibo kong pagtutok. Batay sa tip na natanggap ng mga pulis, isang lalaking pinaghahanap ng mga otoridad ang madalas daw lumalabas sa isang social media page kung saan ipinapalabas ang mga iligal na tupada. Nilinisan ko. Pati sa page ng mga motorsiklong ibinebenta. Sa post na ito, bagamat hindi kita maririnig ang boses niya. Oh, 200 daw, linggo. Kinaibigan siya online at chinat ng isang undercover policewoman. Itong suspect natin ay sigurista din. Kung ito ay totoo nga talaga yung itsura ng operatiba natin. Pero hindi raw agad bumigay ang target. Ang demand daw nito, meet up. Nagka-interest siya. Sa madaling salita, nagkaintindihan sila at nag-usap na magkakaroon ng meet-up. Sa kanilang pakikipagkita, dito na rin nahulog sa kamay ng mga alagad ng batas ang suspect na wanted sa kasong attempted murder. Nangyari rin po sa inuman, nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan. Tapos umuwi po, kumuha ng patalim. Bumalik po sa biktima ay inundayan agad ng saksak. Malapalos. Mula sa Marikina, sa Alitagtag, Batangas, nagtago ang suspect na dooy trabahador sa isang sugarcane plantation. Tumanggi siyang magbigay ng pahayag. Patuloy namin siyang sinusubok na makuna ng panig. Para sa GMA Integrated News,
Emil Sumangil, nakatutok, 24 oras. Panahon na! Panahon nang hawakan mo ang beep para gamitin sa MRT3 at LRT2. Simula Lunes kasi, tatapyasan ng kalahati ang singil sa mga tren bilang tulong sa mga commuter. Pero ang hirit ng isang mambabatas, baka kayang libre na lang. Nakatutok si Salima Refran. Sa gitna ng tuloy-tuloy na taas presyo sa langis at pagbawi ng Pangulo sa dagdag pasahe sa mga PUV, bawas pasahe naman ang handog ng MRT3 at LRT2. Simula sa Lunes, March 23, kalahati na lang ang babayaran ng mga pasahero sa MRT3 at LRT2. Ayon kay Transportation Secretary Giovanni Lopez, alinsunod ito sa utos ng Pangulo na pagaanin ang buhay ng mga commuter sa kabila ng epekto ng giyera sa Middle East. That's really very good news. Kaya ang nga po dapat noon pa natin inaayos yung public transport system natin. Siyempre nakakatuwa po, lalo na po sa aming mga estudyante, sobrang importante po talaga nun kasi kami, ang dami na po talaga naming gastusin. Masaya, yung mga tao na nangangailangan na minimum level is mas nakakatulong para sa kanila na mabawasan yung kanilang gastusin sa pang-araw-araw. Ang MRT3 handa raw sa pagdami ng mga pasahero sa pagsisimula ng bawas pasahe sa Lunes. Nasa 450,000 hanggang 475,000 ang ridership araw-araw ng MRT3. Wala raw ilalabas na dagdag na budget para rito at bibilangin ang mga diskwento bilang revenue loss. Ang LRT1 na pinamamahalaan ng private company na Light Rail Manila Corporation o LRMC, wala pang opisyal na anunsyo kung magkakaroon rin ng bawas pasahe. Sabi ni Akbayan Representative Percy Sandanya, bagamat maganda ang diskwento sa pasahe, mas maganda raw sana kung gawing libre na ang pasahe sa mga tren. Hawak ang beep card pati mga placard, hinikayat ng grupong Akbayan Youth ang mga dumaraan sa labas ng MRT North Avenue Station na makiisa sa kanilang panawagang gawing libre ang pamasahe hindi lang sa MRT, LRT, pati sa bus. Sabi pa ni Sendanya, kung kaya raw magbigay ng diskwento, bakit hindi raw lubos-lubosin na? Malaki niya may tutulong nito sa gastusin ng mga mamamayan. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok, 24 oras. Inilahad ng isa sa 3 Pilipinong nabistong nag-espiya umano para sa China kung paano siya nirecruit para magbigay ng informasyon kaugnay sa Rotation and Resupply Mission o yung RORE ng Philippine Navy sa West Philippine Sea. Sa kauna-una kanyang pagpapa-interview sa telebisyon, isiniwalat niya kung paano siya nakakuha ng informasyon mula sa isang opisyal ng Philippine Coast Guard. Nakatutok si Chino Gaston. Sa isang secure military facility, nakilala ko si alias Danny, isang sibilyan na may negosyo sa Palawan. Hindi sinabi kung ano ang tunay niyang pangalan at nakatakip rin ang kanyang muka. Pero isa siya sa 3 nabistong Pilipino na nag-iispiya daw para sa China. Hawak siya ngayon ng Armed Forces of the Philippines. Kwento ni Danny, na-contact siya ng kanyang foreign handler sa isang messaging app noong 2024 na nagpakilalang grupo ng mga journalist na nakabase sa US. Nagsimula sir dahil na-contact nila ako by internet. Kasi nag-post ako sir dun sa nag-apply ako sa job part-time. Then, nakuha nila ako dun, sir. Nag-contact sila sa akin. Bale, nauna sila mag-contact by WhatsApp. Dun kami nagsimula mag-usap. May pinapagawa silang mga ganito na simula nagtatanong-tanong kung ano yung mga kagamitan ng Philippine Coast Guard, ng Navy, which is ano naman sa internet available. So madali lang po yung mga napapagawa nila. Hindi naman mahirap para sa akin and kumikita rin ako. Lalong nagka-interest raw ang kanyang foreign handler nang magpanggap siyang miyembro ng Philippine Coast Guard. Taong 2024, binigyan siya ng cellphone kung saan idinadaan ang lahat na komunikasyon. Yes sir, yung cellphone lang sir. Cellphone na merong laman na games. Okay. Special games na kailangan ng code para mapasok ko yung mismong communication na andun sa games. Tapos yung communication na pwede kang tumawag, pwede kang mag-text. So ano? Yes sir, pwedeng tumawag, pwedeng mag-text, pwedeng mag-send ng files. Tapos ikaw lang nakakabukas nun?
Ako lang sir nakakabukas. Ano yun? By fingerprint? By code sir. Nang lumalim na ang impormasyong hinihingi, pumalit daw bilang handler si Peter na naghahanap ng impormasyon tungkol sa Rotation and Resupply Mission o RORE ng Philippine Navy sa West Philippine Sea. Lumaki rin daw ang bayad. Ayaw niya sabihin kung magkano pero abot daw ito sa 100,000 piso. Anong sinasabi naman itong mga handlers mo pag nagbibigay? Bale sir, interesado lang sila sir sa RORE mission, sa visit ng ibang bansa sa Palawan. Yung mga ano sir, lalo na yung ASEAN. Sir, yan sir yung mga interesado siya. So siyempre sir, hindi ko naman ano yun, na minsan di ko alam talaga yun. So dahil nga sa malaki nga yung yung bibigay na pera, nagsimula na ako sir magkalkal ng mas malalim na impormasyon. Dahil dito, lumapit si Danis sa isang kaibigan na opisyal ng Philippine Coast Guard at palihim na kinuhanan ng impormasyon sa pamamagitan ng pag-access sa messaging app at email. Dahil sa tiwala niya sa akin sir, na nakuha ko yung account niya. Bali ang Android sir may dual messenger kasi. So pwede ka maglagay ng 2 account. Nakuha ko yung account niya, bali hawak ko yung cellphone niya para lumabas yung authentication, hindi niya makita. So dinidelete ko yun sir para di niya makita. So hawak mo yung cellphone niya? Yes sir. Hindi niya napansin na... Hindi niya sir napansin. Nagkaroon ng lamat ang relasyon ni Danny at Peter nang banggain ng China Coast Guard ang BRP Cape Engaño sa Sabina Shoal. Ilang araw lang matapos magbigay siya ng schedule at detalye ng RORE mission. Sising-sisi raw si Danny sa nangyari kaya nasingil niya ang kanyang foreign handler. Para sa akin hindi yung coincidence sir. Kasi nabigay ko yung details ng RORE mission. Then binangga nila yung tapos malaking halaga pa yung ibinigay niya sa akin. Siyempre sir, kung iisipin mo sir, asa guilt yun sa kanya. Kasi hindi siya sir nagbibigay ng ganong halaga sa akin. Dahil nagalit ako, nagbigay siya. So hinala na. Tapos pumunta pa siya dito sir. Para pakalmahin si Danny, nakipagkita sa kanya si Peter noong December 2024. Ang inakala niyang Amerikano, mukha raw Asian. Nagpakilala raw itong Korean national na nakabase sa US. Yes sir. Kasi nung bago kami sir mag-meet ni Peter, sinabi niya sa akin na it's okay na makipag-meet daw ako kasi hindi lang daw ako yung mga high rank sa gobyerno na meet niya. Na parang ganun din. Yes sir. Na para mag-usap. So may iba siyang ka-meeting? Yes sir. December 2025? Yes sir. Tama ba? December 2024 sir. June 2025, nahuli si Danny ng mga otoridad sa pamamagitan ng Insider Threat Program ng gobyerno para tuntunin ang mga security leaks. Ayon sa AFP, patuloy ang kanilang counter-intelligence operation para malaman kung sino-sino pang mga Pilipino ang maaring bahagi ng spy network. It doesn't mean pag may nailabas kami, yun lang ang alam namin. There are active cases ongoing as we speak right now that are designed, again, to unearth yung lawak ng network nila dito. Naglabas ng hotline ng AFP para sa mga tao kagaya ni Danny na maaring napasama o di kaya naiipit sa ganitong espionage operations. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston Nakatutok, 24 oras. Sasampahan ang reklamong kriminal at administratibo ng DILG sa Ombudsman ang 45 dati at kasalukuyang opisyal ng Bureau of Fire Protection. Kaugnay ito ng maanumalya manong pagbili ng mga fire truck mula 2018 hanggang 2024. Nakatutok si June Veneracion. Sa tuwing may sunog, karaniwan ng reklamo ang kakulangan ng truck ng bumbero ng Bureau of Fire Protection o BFP. Sa datos na nakalap ng GMA News Research, kulang ng mahigit 1,100 na fire truck ang BFP. Noong nakarang taon nga, mahigit 100 na local government unit sa bansa ang walang truck ng bumbero. Pero ayon kay DILG Secretary John Vic Rimulya, hindi raw sana ganito kalaki ang problema ngayon kung malinis lang sana ang mga kontrata ng BFP sa pagbili ng mga fire truck. Dahil sa corruption na ito, dahil sa overprice na ito, we could have bought an additional, I think, 400 trucks. Sa isinagawang investigasyon ng DILG, nadiskubre na tadtad daw ng anomalya
ang pagbili ng BFP ng 350 fire trucks mula 2018 hanggang 2024. Noong 2014, halos 6 million lang ang 1,000 gallon na fire truck. Pero pagsapit ng 2024, bigla na lang daw sumipa ang presyo ng mahigit doble sa halos 15 million pesos. Hindi inflation na nagpataas ng presyo ng mga fire trucks. Korupsyon. Ang maanumalyang pagbili ng truck ng bumbero ang dahilan kaya magsasampa ang DILG ng reklamong kriminal at administratibo sa Office of the Ombudsman laban sa 45 kasalukuyan at dating opisyal ng BFP. Nasa taas ng listahan ng mga magiging respondents ang tatlong dating BFP chief na sina Jesus Fernandez, Louis Puracan at Leonardo Banyago. Hinihingan pa namin sila ng pahayag. Damay din sa isasampang criminal at administrative complaint sa Office of the Ombudsman ang dalawang supplier ng mga fire truck na pinaburan daw ng BFP sa pamamagitan ng pagmanipula sa bidding. Even before procurement began, they already have a supplier in mind. The law requires that dapat all deliberations between the Bids and Awards Committee have to be recorded. Dito, there was a failure, a deliberate failure at that, to record deliberations at wala ring minutes. Hiling din ng DILG sa Ombudsman na ilagay sa preventive suspension ang mga opisyal na nasa active service pa. In our eyes, sa team na binuo ko, we think this is a slam dunk case. Nakukulong lahat yan. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. Inirekomenda ni Agriculture Secretary Francis Chu Laurel na limitahan na sa 50 piso kada kilo ang presyo ng imported rice. Kasunod dyan ang pagmahal niya ng 5 piso kada kilo. Pati lokal na bigas nagmahal na rin. Nakatutok si Bernadette Reyes. Mula 55 pesos, tumaas na ng 3 piso ang kada kilo ng well-milled rice sa pwesto ni Diana sa Poblacion Market sa Makati City. Pinasa na raw kasi sa kanila ng mga supplier ng bigas ang mataas na presyo ng produktong petrolyo. May 58 pa po kami. Sa iba puro 60 na po eh. Mataas na. Konti lang naman po tinaas. Hindi katulad sa iba na may 70 na. Ang suki niyang si Leonora na may-ari ng karinderya, ilag na ipasa ang dagdag presyo sa kanin dahil baka lumipat sa iba ang mga customer. Pinabawasan namin ng takal ng kanin. Dahil nga mahal nga yung bigas eh. 2.7 lang yung kuha ko dati, naging 3,200 na. Sa monitoring ng Department of Agriculture, tumaas na ng hanggang 3 piso ang presyo ng local rice kung ikukumpara noong March 9 o isang araw bago ipatupad ang mega oil price hike. Ang imported rice tumaas na hanggang 5 pesos per kilo. Inirekomenda ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na magtakda ng price cap na 50 pesos kada kilo sa imported rice para hindi maapektuhan ang presyo ng palay ngayong panahon ng anihan. Ang landed cost lang ngayon na 35 eh. So kung plus 10 pesos yan sa merkado, meron nakita ang importer, trader, retailer, dapat 45 nga lang yan, to 48 nga. Dapat ang imported rice nasa 45 to 50 yan. Anything above that is tingin ko profiteering talaga and taking advantage. Ayon sa ilang rice retailers, malaking tulong rin daw kung maibebenta dito ang 48 pesos kada kilo na bigas na ibinebenta sa pakikipagtulungan ng Food Terminal Incorporated at Planters Products Incorporated. Maglalagay din po kami dito. Makabili rin naman ng makakayanang halaga yung mga nakapaligid dito sa palengke. Sa ngayon, 36 na pamilihan na ang nagbebenta ng murang bigas. Palalawigin daw ito para may mabili sa Cebu, Cavite at iba pang mga probinsya. Mabenta ang bigas na ito sa Marikina Public Market kaya mabilis na naubos. Pinipinahan po. Pinaubos na po kahapon lang. Siniguro naman ng Department of Agriculture na sapat ang supply ng mga produktong agrikultura sa mga susunod na buwan, kabilang ang gulay at karning baboy. I can safely say na hanggang June or even July walang issue sa supply of almost everything, no? Number one, main reason is marami tayong stock sa NFA. Almost 500,000 tons of rice, no? Then kasagsagan ngayon ng peak harvest season ng bigas. Prices should remain stable at this time, no? Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras.
Good evening mga kapuso! Big winner with a purpose si Caprice Cayetano na ibinahagi ang kanyang napanalunan sa isang foundation na tumutulong sa mga batang lumalaban sa iba't ibang karamdaman gaya ng cancer. At may sagot din si Caprice sa message ng kanyang Ate Heart Evangelista. Makichika kay Aubrey Carampel. Big winner with a big heart. Yan si PBB Celebrity Collab Edition 2.0 Kapuso Big Winner, Caprice Cayetano. Ngayong araw, bumisita si Caprice sa Little Ark Foundation, isang NGO na tumutulong sa mga batang may cancer, thalassemia at iba pang karamdaman. Una nang sinabi ni Caprice na bahagi ng kanyang napanalunan ay i-donate niya sa charity. Kaya kanina ay itinurn over na ni Caprice ang kanyang donation. Bukod dyan, nakipag-bonding pa si Caprice sa mga bata. Napili po namin yung Little Ark Foundation dahil gusto rin po talaga namin makatulong at ako po gusto ko po ma-experience nila kung paano po maging normal, gusto ko po ma-enjoy nila yung childhood nila at gusto ko rin po ipaalam sa kanila na hindi po sila nag-iisa sa laban na to. Lagi po ako nandito para sa kanila. Kinilig naman si Caprice sa natanggap na mensahe mula sa kanyang idol na si Kapuso Global Fashion Icon Heart Evangelista. Caprice, call me if you need any clothes or anything you need to wear. Ate Heart is here. Oo, kahit anong gusto mo. Kung kailangan mo ng gown, nandito ako. Siyempre po, sino pong hihindi? I would love to po. Grabe, willing po ako at na-excite na po ako na maging Little Heart kung sakali po. Gusto ko pong mag-thank you kay Miss Heart, tsaka na-appreciate ko po yun. Thank you, Miss Heart! Unang nagkatrabaho sina Heart at Caprice sa Kapuso Telefantasia ng Mulawin versus Ravenna, kung saan gumanap si Caprice bilang si Tagaktak na anak naman ng karakter ni Heart na si Alwina. Kahapon naman sa kanyang endorsement contract signing, nagkwento si Caprice ng kanilang muling pagkikita at pag-uusap sa Sparkle On Stronger Together kick-off event. Nasabi po sa akin ni Miss Heart na hinuhulaan niya po na big winner po ako for Kapuso. Kaya kinikilig po ako. Comment naman ni Caprice sa mga nakapansin ng kanilang resemblance. Si Miss Heart po talaga kasi marami rin po ako nare-receive na comments na magkamukha daw po kami dati ng teenage years niya. Kaya nakakakilig po kasi sakto po na yung pagiging fashionista niya po and yung personality rin po talaga ni Miss Heart yung hinahangaan. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happening. Kalaboso sa Las Piñas ang babaeng nagpapanggap umanong sekretarya ng isang abogado. Siya na rin umano mismo ang pumipirma sa mga dokumento at nagno-notaryo kahit hindi otorisado. Nakatutok si John Consulta. Nang matapos na ang transaksyon sa kanilang target, nagpakilala na ang NBI undercover agent. Ilabas niyo muna yung pera. Dito na kinompronta ng NBI Organized International Crime Division ang target ng kanilang operasyon. Kayo po yung naggumawa nitong affidavit? Blos po. Blos. Opo. Kayo po ba si Attorney Manuel Abuyo Rodriguez? Hindi po. On behalf na po ako. On behalf. Ang ibig mong sabihin, sekretarya ka niya. Pinapakilala ko sa iyo, si Attorney Manuel Abuyo Rodriguez II. Oo. Siya ba ang boss mo? Hindi po si Sir Timothy sa akin. Hindi ko kilala siya. Ito pong subject natin ay nagpapanggap na sekretarya nitong abogado. Now, ang kanyang ginagawa po kapag may mga dokumentong ipinapakita sa kanya for notarization, siya na po ang pumipirma, making it appear that the document was actually signed officially by the lawyer who filed the complaint. Pagkatapos, babayaran po siya for the services. Sumbong ng complainant na abogado, patong-patong na perwisyo ang kanyang inabot matapos pikein ang kanyang pirma sa counterfeit na notaryo. Masakit bilang abogado at ako po ay isang officer ng Integrated Bar of the Philippines sa Manila. Kasalukuyan, suspended yung notary ko dahil sa dami ng mga fake notaries na gumagamit po ng aking pangalan. Parang sampal sa aming muka na merong mga individual na gumagamit ng supposedly trabaho na para sa amin lamang. Kinumpiska ang mga gamit ng suspect tulad ng cellphone, dry seal at mga pangtatak na ginagamit sa peking notaryo. Git ng suspect, akala raw niya legit ang kanilang non-appearance notary public na pinopromote pa niya sa social media. Attorney Rodriguez po, humingi po ko ng tawad sa nagawa ko. Hindi ko po alam na may natapakan akong tao, may abogado na napahamak na dahil sa akin.
Patong-patong na reklamo ang kakaharapin ng suspect dahil sa pamimeke ng notaryo. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Nagbabala si US President Donald Trump na pasasabugin ang pinakamalaking natural gas deposit sa buong mundo na pinaghahatian ng Iran at Qatar. Yan anya ay kung ulitin ng Iran ang pag-atake nito sa bahagi ng gas field na nasa Qatar. Nakatutok si JP Soriano. Sa ikatlong linggo ng giyera sa Middle East, nagbanta si US President Donald Trump na sisirain nito ang South Pars gas field ng Iran kung aatakihin pa ang pangunahing gas plant ng Qatar. Gayunman, may unang pag-atake na binanggit si Trump sa kanyang Truth Social. Dahil anya sa galit sa mga nangyari sa Middle East, ay inatake ng Israel ang bahagi ng South Pars gas field na nasa Iran. Maliit na bahagi lang nito ang tinamaan, pero mahalaga ang gas field dahil ito ang pinakamalaking natural gas deposit sa buong mundo na pinaghahatian ng Iran at Qatar. Gate ni Trump, walang alam ang Amerika sa pag-atake at wala rin umanong kinalaman dito ang Qatar. Pero hindi anya yan alam ng Iran na umatake sa bahagi ng pasilidad na pag-aari ng Qatar. Dagdag pa ng US President, wala nang gagawing pag-atake ang Israel sa South Pars Field, maliban kung umatake muli ang Iran sa Qatar. Kapag umabot sa ganyan, pasasabugin na anya ng Amerika ang buong South Pars Gas Field. Sa kabila ng banta, sumumpa ang Iranian military spokesperson. Nagaganti sila sa mga responsable sa pag-atake sa kanilang energy infrastructure. Tinarget din ng Iran ang Riyadh, Saudi Arabia. Pero sinalag ng air defense systems ng Saudi ang 4 na ballistic missiles ng Iran. This pressure will backfire. Will backfire politically, will backfire, I believe, morally, and certainly, as we have stated quite clearly, we have reserved the right to take military actions if deemed necessary. Sa ngayon, mas pinipili pa rin daw ng Saudi Arabia ang diplomasya. Pero if Iran doesn't stop immediately, I think there will be almost nothing that can reestablish that trust. Para sa GMA Integrated News, ako po si JP Soriano. Nakatutok 24 oras. From ice cream scooper to leading man. Proud na ibinahagi ni Michael Sager ang humble beginnings ng kanyang pamilya nang mag-migrate sa Canada. Inspirasyon niya ang kagustong magbigyan o mabigyan ng pamilya ng magandang buhay doon. Ang part 2 ng GMA Integrated News interviews sa lead stars ng Born to Shine, ichichika ni Nelson Canlas. Rich kid pagdating sa maraming roles, pero sa totoong buhay, wala raw ganun. Di pinagmalaki ni Kapuso star Michael Sager ang kanyang humble beginning sa Canada nang mag-guest siya muli sa GMA Integrated News interviews. Hindi komportable ang buhay pag lumilipat abroad. I mean, as much as you say na nasa ibang bansa kami, just like them and like me, we started from scratch. Talagang walang-wala. So kailangan maghanap ng trabaho, gumawa ka ng community, family, and stuff like that. My parents are the reason, they're my role models kung bakit ako ganito ka-determined, kung bakit I'm so hungry for goals. At the age of 4, si Papa, he works 2 jobs, so does my mom. Until when I was a teenager, they were finding so many side hustles, as they say, na para lang masustain yung buhay, para maging komportable kami. Mula raw noon, naging malaki na ang kanyang pangarap na iangat ang buhay, pati na ng kanyang pamilya. At the age of 12, I auditioned to be an extra because I wanted to have my own parang allowance na for myself, so I don't have to rely on my parents. I got my first job at 16. And I told myself, Oma, pag school ko na ako nang bahala sa pamasahe ko. Anong trabaho to? Baon. As an ice cream scooper. Because of that, I really worked during school and then during the summer, nakapag-ipon po ako to buy my first car at the age of 17. And then after that, I worked in the retail store selling shoes. Hindi man daw ordinaryo ito para sa isang nasa early 20s ang edad. Pero tanggap daw niya ang naging paghahanda para sa kanya ng Panginoon. Sabi ko, siguro binigay na sa akin to ng Lord, itong mahirap na challenge nito para mas masimulan ko na agad. The time came na nabigyan ng opportunities, nabigyan ng projects. Sabi ko, hindi ko na ito sasayangin. I mean,
They might say it's luck, but I really believe it's all hard work. Ngayon, paakyat na ang kanyang showbiz career. Nakabili na rin siya ng bahay na ipinagmamalaki niyang na-experience na ng kanyang pamilya. Lahat daw dumating sa tamang panahon. When I got evicted from Pinoy Big Brother, sakto, that was the day that they landed in the Philippines. I had no idea. I had no idea when they were coming. A week later, I was able to move into my house, and I'm so thankful for that. And they were able to see it. And they were able to live in it. We were able to build it together. Kumbaga, yung loob kasi empty yun eh. How was the first night doon sa bahay niyo? Nakatulog kami sa sahig. Wala talaga, kasing walang-wala. But wala eh, puno na yung bahay for me kasi nandun lahat ng family ko. Ang ilan sa kanyang mga true-to-life sacrifices at challenges para marating ang kanyang pangarap. Maaring makita sa kanyang karakter bilang Nate Lim sa inaabangang afternoon prime series na Born to Shine. Balik tambalan dito sina Michael at Stephanie at makakasama nila ang ilang previous generation icons. Alay daw ni Michael ang serye sa kanyang pamilya na sinamahan siya sa hirap at ginhawa in pursuit of his showbiz dreams. I'm thankful that you're always here for me. At I love you. I'm so thankful na despite everything, you guys chose to support me in such a wild dream of entering showbiz. Teary-eyed. Proud moment. Proud moment. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Mga kapuso, sa Cavite natunton ang lalaking isang dekada ng pinaghahanap matapos niyang manaksak umano ng kainuman sa Pasig City. Narito po ang eksklusibo kong pagtutok. Inistok ng mga pulis ang TikTok account ng babaeng ito. Makaraang makatanggap sila ng tip na ang content creator umanong ito ang kinakasama ngayon ng lalaking wanted sa isang kaso ng saksakan sa Pasig na nangyari noong 2016. At tumpak nga ang hinala ng pulisya. Biglang lumitaw ang muka ng lalaking hinahanap nila nang muling mag-live sa TikTok ang kalibin niya. Noon na ikinasa ng pulisya ang operasyon. Ikaw ay inaaresto namin sa visa ng warrant of arrest na ibinaba ng Regional Trial Court Branch 71 ng Pasig City sa kasong frustrated murder. Sa tinutuluyan nilang bahay sa Imus, Cavite, nadakip ang 50 anyos na suspect na wanted sa kasong frustrated murder. Abang sila yung nagiinuman, hindi pagkakaunawan, bigla nilang inundayan ng saksak ang biktima. Pagkatapos nun ay nagtago na. Patuloy namin sinusubukang makuha ang panig ng suspect. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok 24 oras. Extended hanggang bukas ang pamamahagi ng ayuda para sa mga tricycle driver kahit holiday. Sa Day 3 kanina, marami pa rin wala sa listahan ng dapat mabigyan at may mga sumbong na sinisingil para maabutan ng tulong. Nakatutok si Ian Cruz. Nabigo noong Martes pero sumakses ngayong Huwebes ang mga tricycle driver ng Batasan Toda sa Quezon City na nakakuha ng 5,000 pisong ayuda kanina. Masaya po. Nagpapasalamat ako at nagkaroon din. Napakalaking bagay kasi malaking tulong yan sa amin bilang bilang driver bilang nagmamaneho. Halos na kasi napakataas ngayon ng gas eh. Pero di gaya nila, may mga muling pumila pero nabigo dahil wala pa rin sa listahan. Sa abala, malaki. Dahil hindi ka makabiyahe. Pag magbiyahe ka na kunti lang, wala kang pera madala sa pamilya mo. Sabi ng mga tsuper, hanggang bago magtanghali, inaasikaso pa ng namumuno sa Batasan Toda kung paano makaka-payout ang nasa 100 tsuper. Nasa 30 tricycle driver din sa Katuparan Toda ang di nakatanggap ng ayuda. Wala na naman. Ano masasabi mo? Ay at least magtyaga-tyaga, baka magkaroon. Hindi na lang natin idaan to sa init. Sa Paranaque, may inihabol ring halos 1,000 tsuper sa listahan. Kasi pinipilit po namin na maipasok sila within the day. Para po by that day din po, maibalik po ng DSWD sa amin na clean na po yun and then i-schedule ko na po yun for the following day para po magbigyan na sila ng payout. Yung mga nakatanggap ng ayuda sa ikatlong araw ng rollout, ikinatuwa ang mabilis anilang sistema. Pang bibili po ng gasolina,
Tapos yung iba, pambiling pagkain, ulam. Papadala ko sa pamilya ko. Pamilya ko po. Pambili ng gamot ng papa ko kasi stroke na siya. Pagtitiyak ng DSWD, kahit holiday bukas, tuloy ang pamamahagi ng tulong. Hindi nila kailangan mangamba kasi bukas meron pa rin tayong continuous payout sa Quezon City. So, masasama naman sila ulit doon. Ang ibang LGU, kailangan lamang daw mag-request ng special payout day. Paalala pa ng kagawaran, walang bayad sa pagkuha ng ayuda. Kung kayo ay tricycle driver at merong nanamantala doon sa sitwasyon, hiningan kayo ng processing fee, huwag kayong mag-atubiling dumiretso dito sa DSWD. Kahit sa Facebook account namin, iimbestigahan namin at parurusahan natin kung napatunayan natin na may naningil at nanamantala doon sa proseso. Ayon sa DSWD, sa susunod na linggo naman sisimulan ang pamamahagi ng 5,000 pisong ayuda para sa motorcycle taxi riders, TNVS drivers, jeepney drivers at delivery service drivers. Sabi ng DSWD, hintayin daw ang schedule mula sa LTFRB. Pag-aaralan pa ng DSWD at DOTR kung daragdagan ng ayuda ng mga driver ng pampasaherong jeep. Kapag natapos na ang DSWD sa pamahagi ng ayuda sa mga tsuper dito sa Metro Manila, dadako naman sila sa labas ng NCR. Sisimulan daw ito sa malalaking syudad at sa mga kalapit nitong bayan. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz nakatutok, 24 oras. Dati namang kontrolado ng gobyerno ang presyo ng langis at pinopondohan pa ang diferensya ng world oil price at presyo sa Pilipinas. Ang Oil Deregulation Law na bumago niyan. Pinababasura ng ilan pero kakayanin ba yan? Ang iba't ibang argumento ng mga eksperto at mga mababatas. Pakinggan sa pagtutok ni Jonathan Andal. Bago ang 1998, gobyerno ang may kontrol sa presyo ng langis sa Pilipinas. Ang malakihang paggalaw ng krudo noon sa world market, hindi agad ipinapasa sa mga lokal na gasolinahan at pinupunan muna ng Oil Price Stabilization Fund o OPSF na itinatag noong 1984. Pinupondohan niya ng iba-ibang buwis sa langis, sobrang kita at savings ng oil companies. At kung sobrang mura ng pag-import ng langis, hindi agad ibinababa ang presyo nito sa lokal na merkado para ipunin at ilagay rin sa OPSF. Gayunman, lugi ito dahil sobra-sobra ang iminamahal ng langis sa world market at pinupunan ng subsidy mula sa kaban ng bayan o bulsa ng mga Pilipino na bago yan nang maisabatas ang Downstream Oil Industry Deregulation Act of 1998. Inalis sa gobyerno at binigay sa mga oil companies ang kontrol sa pagpipresyo. Dapat nakasunod yan sa world prices. Pero tingin ng ilan, kagustuhang kumita ng mas malaki ang nagdidikta ng kanilang presyo imbis na mismong gastos lang. Panawagan nila, ibasura ang Oil Deregulation Law. Hindi siya pwedeng iwan sa merkado, lalong-lalo nang hindi pwedeng iwan sa kamay ng mga negosyante na gagamitin ang lahat ng kanilang kapangyarihan para kumita. Ang transportasyon ng Pilipinas 95.5% na nakadepende sa langis. Kabilang yan ang mga sinasakyan natin papuntang trabaho at yung mga nagde-deliver ng mga produkto. At ang sources ng enerhiya ng Pilipinas, kabilang ang kuryente, mahigit kalahati ay nakadepende sa langis. Hindi siya regular na kalakal. Yung langis ay napaka-stratehikong produkto. Pero tanong ng House Energy Committee, saan kukuha ng pondong pampuno sa diferensya ng langis sa world market para mura pa rin ang presyo sa Pilipinas? Yung ating budget ngayon na almost 6.9 trillion. 2 trillion noon o utangin pa natin. We are short of funding our National Expenditure Program. Para mura pa rin ang langis sa Pilipinas kahit mahal sa buong mundo, ipangungutang yan at babayaran natin. Kasi tayo babayad ng tax. Kung itataas yung tax para lang mabayaran yung mas mahal na langis. Which means na hindi makapagpatayo ng mga kalye, mga tulay, mga eskwela dahil napunta dun sa pagbayad ng utang. Gumagana aniya ang oil deregulation dahil nagkukumpetensya ang mga kumpanya. Kaya nga may mga mas murang langis. Hindi naman daw laging may krisis sa Middle East para alisin ang oil deregulation. These things na mga extraordinary events like this, tatanggalin mo just for an extraordinary event like a war.
Or parang doesn't make sense. Ganyang extraordinary event ang batayan ng isinusulong ngayong bigyang kapangyarihan ng Pangulo na alisin ang excise tax. Pwede lang yan kung isang buwan ng $80 per barrel ang average na presyo ng langis. Pero sabi ni Senate President Tito Soto, if they do not agree with some of the points that we will be including in the excise tax law, then we will be forced to push for the repeal of the oil deregulation. Kung ipapakita nila at mai-impluwensya nila sa pamamagitan ng kanilang pagbalangkas ng batas ang ating Pangulo, lahat po ng ikagaganda ng bansa, hindi naman po tututulan ng Pangulo. Pinarerepaso na rin ng Energy Secretary ang oil deregulation law. Not a full regulation, but we're to a certain extent, hybrid siya. In times like this, there has to be a certain control. But we want also to protect the interest of the public. Transparency rin lang naman ang gusto ng Ibon Foundation para makita talaga ang gastos ng oil companies mula sa pagbili ng krudo hanggang sa pagproseso nito papunta sa mga gas station. Nirequest na namin yan sa gobyerno. Nirequest din action namin sa mga oil companies dati pa. Hindi nila nire-reveal ang pricing nila kasi proprietary. At under the oil deregulation law, tinanggal ng gobyerno ang kanyang otoridad na i-demand na isa publiko yon. Maling akalaan nila na isiping ang deregulation ay tungkol lang sa pagpako sa halaga ng langis sa world market. Pwede ring silipin kung sobra-sobra na pala ang kita ng mga kumpanya kumpara sa totoo nilang gastos, bagay na nawala nang ipasa ang oil deregulation law. Ang laki ng epekto sa presyo ng bilihin, sa hanap buhay na napakaraming Pilipino. Para may transparency tayo lahat. No? Because I do believe if people understand the pricing and they are confident about the pricing, then they will accept the price. Kung mahal man yan, mahal talaga siya. Kung mura, mura siya. But we need to revisit. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Sa gitna ng pagkadismaya ng ilang driver sa nasuspinding fare hike, tiniyak ng Pangulo ang dagdag pangtulong at pagpapabilis ng pamimigay ng ayuda. May tiniyak din siya kaugnay ng supply ng mga pangunahing pangangailangan. Nakatutok si James Agustin. Sa gitna ng nagpapatuloy na krisis sa langis na sanhi ng digmaan sa Middle East, siniguro ni Pangulong Bongbong Marcos na pinabilis ng pamahalaan ang mga hakbang para maibsan kahit papano ang hirap na nararanasan ng mga Pilipino. Trying to find different methods para makapagbigay ng subsidy, para makabigay ng tulong. The problem is masyadong malikot ang presyo ng langis, hindi natin ma-anticipate. So we are still adjusting right now, but I think so far kahit papaano we will be able to soften the blow. Ika nga. Tiniyak din ni Pangulong Marcos sa publiko na may sapat na supply ng mga pangunahing pangangailangan. Binigyan din ng Pangulong suporta sa mga manggagawa, lalo na sa sektor ng transportasyon. Ito ay sa kabila ng pagbawi ng pamahalaan na nauna ng inanunsyong aumento sa pamasahe sa mga pampublikong transportasyon. Ang talagang habol namin dito is to keep yung hanap buhay ng tao, na meron sila pa ring hanap buhay. And the only way to do that is kung hindi natin, halimbawa yung mga transport workers, kahit na hindi itataas ang fare sa ngayon, deferred lang muna yung fare hike, dadagdagan naman natin ang tulong sa kanila para hindi naman sila malugi. Mahalaga raw ang pansamantalang pagbawing ito, lalo na ngayon nalalapit na ang Semana Santa. Alam naman natin napakaraming babiyahe para hindi mabawasan ang biyahe. So lahat ng ating mga pamilya ay makakapag-celebrate ng Holy Week na kasama ang kanilang mahal sa buhay. Inatasan na rin daw ni Pangulong Marcos ang lahat ng ahensya ng gobyerno na bawasan ng 10% ang kanilang konsumo sa kuryente. At dahil sa krisis, sinabi ng Pangulo na kailangang balikan ang pag-aangkat ng coal para matiyak na sapat ang supply ng kuryente sa buong bansa. We were trying to move away from coal, but because of this crisis, we'll open up again the importation, the buying of coal para hindi makulangan ang ating power plant, para sapat ang ating magiging power supply for especially in all parts of the Philippines. Sinabi yan ng Pangulo sa inspeksyon niya ng mga prefabricated classrooms sa turnover ng mga learning resources sa Mariveles, Bataan kaninang umaga. Dito ipinagmalaki rin ng Pangulo ang bagong disenyo ng mga silid-aralan na hindi lang daw mabilis maipatayo kung di dihamak na mas matibay rin. Para sa GMA Integrated News, James Agustin, nakatutok, 24 oras.
Mga kapuso, kasabay ng lalo pang paghina ng hanging amihan ang pagbabalik ng Easterlies. Kaya asahang magiging mainit at malinsangan. Sa extreme northern Luzon na lamang umaabot ang amihan habang sa natitirang bahagi ng bansa naman makakaapekto ang Easterlies. Ayon sa Pag-asa, nalalapit na rin ang pagtatapos ng amihan season. Pero kahit unti-unti nang umiinit ang panahon, may chance na pa rin ng ulan at localized thunderstorms. Base sa datos ng Metro Weather, mababa pa ang tsansa ng ulan sa umaga sa halos buong bansa. Pero bandang tanghali hanggang hapon, posible ang kalat-kalat na ulan sa Ilocos Provinces, Quirino, Aurora, Mindoro, Samar at Leyte Provinces at Caraga. Pwedeng magpatuloy ang pag-ulan sa ilang lugar hanggang sa gabi. Samantala, bukas, March 20, 2026, mangyayari ang tinatawag na March Equinox na tinatawag ding Vernal Equinox. Equinox kapag halos magkasing haba ang oras ng gabi at araw. Hudyat din niya ng unang araw ng spring sa Northern Hemisphere at unang araw ng autumn sa Southern Hemisphere. Kahit pawalaan nilang nationwide strike, mapapahinto talaga sa pamamasada ang ilang jeepney driver dahil sa kakaunting pasahero at mahal ng diesel. Hati rin ang opinyon nila sa kung solusyon ba ang taas pamasahe at ang ayuda. Ang ilan nilang panukala sa pagtutok ni Mark Salazar. Hindi namasada si Benny Medina ngayong araw, hindi dahil sa itinakdang nationwide strike, pero dahil ang presyo aniya ng diesel, hindi na panghanap buhay. Biruin mo, umaga hanggang gabi siya sa Manibela kahapon, pero ang kinita niya kulang pang pambili ng 1 kilong bigas. Ang diesel ko kahapon, 1,002 maghapon. Tapos ang kinita ko, sumobra 56 pesos kasama yung barya. Tapos nag-boundary lang ako. Nabawasan pa niya mga pasahero dahil maraming naka-work from home o online class na bahagi ng pagtitipid ng bansa sa krudo. Bakit ka nga naman lalarga kung 2 o 3 lang ang sakay habang 101 pesos per liter ang diesel mo? Kaya si Benny naghihintay ng racket sa kanilang kooperatiba sa Lagro, Quezon City. Kung may magtatawag na, yung private, papadrive lang, ganun. On call. Yun lang. Wala, de zero. Wala tayong magagawa. Umutang kami sa Pasig, ngayon wala kami panghulog. Magkano ang hiram sa Pasig? 5,000. O, magkano araw-araw yon? 200. Makakaintindi naman yung kinukuhanan kasi pag walang panghulog, okay lang. Pero pagka kumita, dudublihin. Ganon. May pangakong ayuda naman ng gobyerno bagaman inuuna ang mga tricycle driver. Pero imbes na ayuda, mas gusto ng maraming tsuper sa Lagro ang programang libreng sakay kung saan sila ang ikukomisyon at siswelduhan ng gobyerno. Nangyari na yan sir yung pandemic. Tapos nung 2022, nagpalibre sakay sila. 2 buwan at kalahati. 1,000. Mas nakakaraos yun. Okay na yun kaysa wala. Kaysa ngayon nag-short ka. Sa Montalban, Rizal ko naman nakilala si Antonio Escabas. Siya naman hindi bumibitaw sa Manibela kahit 100 piso na lang ang take home. Short na pag 150, 100. Kaya yung ibang kasamahan ko, nag-ayawan na. Ang para sa akin lang po, malibre na pagkain sa sigarilyo, okay na. Kalahati na nga ng araw pero hindi pa maabot ang kita niya sa pang-boundary. Wala pa akong boundary, 200 pa lang. Pagka ito na hindi naka-boundary, pag hindi ako naka-boundary ngayon, gaya yung Biyernes, ang pera ko, sakto lang boundary. Ang ginawa ko, nagbigay ako ng 300 sa operator ko, nakiusap ako, nailista muna sa utang ko. Sa mga umpukan, sa mga terminal, maririnig mo ang opinyon ng mga tsuper sa tugon ng gobyerno sa krisis. Hati sila kung solusyon ba ang fare hike? Bibilang sana kami ng 200 katao. May 200 piso tayo. Piso ka na. Makakadagdag sa diesel. Yung 600 mo, magiging 800 na sana yung pang-uwi. Wala na. Wala, kinuha pa eh. Hindi rin naman ako pabor sa pagtaas ng pamasahe. Bakit ka magtataas ng pamasahe? Ang tagal na pinaglalaban na itaas ang sweldo ng manggagawa, di naman nataas. Hati rin sila sa ayuda pero nagkaisang dapat ibaba sa 70 to 80 pesos per liter ang diesel. Pag binaba yung diesel, araw-araw kaming nakakatipid. Yung ayuda na yun, nakatulong lang sa amin ng 1 linggo yun. May mga tsuper na nawawala ng tiwala kahit sa mismong suki nilang gasolinahan. Baka raw ginagamit lang ng iba ang gera sa Iran para kumita.
Mabigat nga, hindi tayo napuputukan. Yung mga gasolina nang pumuputok, wala naman deliver. Mataas araw-araw yung presyo eh. Di ba? Sukdulan na raw ang presyo ng diesel sa ngayon at sa bawat sipa ng presyo nito, asahan nila ang paglagas pa sa hanay ng mga tsuper. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok, 24 oras. Nagsampa si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel ng magkahiwalay na reklamong cyber libel laban kina dating Congressman Zaldico at Attorney Levito Baligod. Nagugat ang reklamo ni Chu Laurel laban kay Baligod bilang abogado ng mga nagpakilalang dating sundalo na nagpakilalang mga bagman umano ni Ko. Itinanggi ni Chu Laurel ang kanilang sinabing kumukuha sila ng pera mula sa kanyang bahay. Ang sabi ni Baligod, sasagot siya sa reklamo ng kalihim. Inireklamo rin ni Chu Laurel si Ko dahil sa sinabi nito sa kanyang video recording na sangkot ang kalihim sa price manipulation. Pinabulaanan ito ni Chu Laurel. Ayon sa abogado ni Ko, babasahin muna niya ang reklamo bago magkomento. From full tank to fully charged, ganyan na ang hinaharap ng mga lumipat sa electric vehicles kaya hindi na problemado sa mahal na langis. Tumaas ang demand sa ganyan ayon sa isang grupo pero meron ding hinaharap na hamon. Nakatutok si Oscar Oida. Sa sobrang mahal ngayon ng langis, para sa mag-asawang Alex at Ana, e-scooter is cooler. Kaya kahit mainit, tiis ganda, makarating lang sa papupuntahan. Hindi ka na problema kung tumaso bumaba yung gasolina kasi charge ka lang eh. Sa 5 days na gamitan, siguro ang konsumo lang namin it's almost 10 pesos per day lang. Tipid din nila sa maintenance kahit paminsan may mga extra challenge sa daan. Yung pakikipag po sa mga kapwa sasakyan tsaka motorista. Kasi po minsan tinisingitan kami bigla eh, kahit nasa bike lane lang. Ang siklista namang si David, laking pasalamat na noong pandemya pa siya, nagbabike commute. Pero alam din niyang sa katagalan ay tatamaan din siya ng epekto ng sumisirit na presyo ng krudo. Baka tumaas din yung kunyari pagkain kasi syempre umaasa din sa presyo ng gas yan. So kung anong pwede kong matipid sa pag-commute, ibibisikleta ko na lang. So siguro makakabawi din sa tataas din yung presyo ng bilihin. Sakto ring bago pa ang mega oil price hike, napa-move on, napa-shift naman sa electric taxi ang isang dating TNVS driver. Kabababa lang ng isa niyang pasahero, pero may isa na naman, in demand. Kasi mahal ang boundary sa mga 14 to 16 hours, ganyan. Ngayon medyo mabilis lang kasi maraming pasahero. 8 hours pwede na? Oo, 8 hours pwede na yun. Oo, mabilis. Saka nagkakaroon ka ng incentive. May incentive kasi kami kapag naka-reach mo yung quota eh. Speaking of demand, ayon sa Electric Vehicles Association of the Philippines o EVAP, umaariba ngayon ang demand sa mga electric vehicles o EVs. Yung dating sana all, ngayon add to cart na. Sa mga dealership nga, pila na nila ang orders, parang concert tickets. Since madami nang nag-i-inquire ngayon at yung influx ng mga tao, nagkakaroon na tayo ng traction sa EV. Ang nangyayari po ngayon, yung dating 3 days, meron ka ng EV. Ngayon, sir, pumipila na kami ng around 2 to 3 to 4 weeks. Bago ka magkaroon, sir. Yun nga lang, ang challenge sa ngayon ay maabot by 2028 ang target na 7,300 public charging stations na sa ngayon ay nasa 900 plus pa lang. Sobrang layo pa nung target natin for 2028. But currently, right now, with the help of DOE and the other private institutions or private investors, nagkakaroon naman tayo, humahabol tayo dun sa charging infrastructures natin. Kaya po, nagkikipagtulungan din po tayo dun sa tinatawag natin na renewable energy. May geothermal po tayo, solar, offshore wind, and yung wind farm. Sa huli, mukhang hindi na ito basta panandali ang uso, mga kapuso, kundi isang malaking shift sa biyahe nating mga Pinoy mula sa full tank to full charge. Ang tanong,
Ready ka na bang lumevel up? Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok 24 oras. Nagsalita na si Eman Bacosa Pacquiao kaugnay ng usap-usapang repost niya sa TikTok na hinala ng netizens ay patama kay Jillian Ward. Kamusta na kaya sila ngayong magkasama na sila sa taping ng Never Say Die? Makichika kay Nelson Canlas. Fans were speculating ng isang cryptic repost ni Eman Bacosa Pacquiao kamakailan sa TikTok na I can fight 100 men who wants you, but I can't fight a guy you want. Ay para kay Kapuso star Jillian Ward. Deleted na ang repost pero paglilinaw ng young boxer. Wala namang specific yung ano ko. About din naman yun sa family and friends ko. Hindi para kay Jillian. Syempre, close friends ko siya. Gusto ko rin siya i-support and i-protect. Hindi as a, lover, as a friend. Naging mailap si Eman sa mga tanong tungkol sa umano'y panliligaw niya sa star of the new gen. Pero iba ang kanyang mga ngiti nang magawi ang usapan tungkol sa pagsuporta ni Jillian nang magkaroon siya ng boxing match sa Bohol last month. Anong feeling? Siyempre, masaya ako na nakakabigay siya ng lakas ng loob. Mas lalo ako na-inspire na... Kinilig ka? Siyempre, happy ako na pumunta sila, nag-support sila. Siyempre, nag-usap kami sa mga ganitong bagay, ganito, ganyan. Share mo naman ano na pag-usapan. Secret! Di ba, Jay? Secret. Malaki daw ang naging tulong ni Jillian sa first acting project niya, ang kanyang guesting sa Never Say Die. Feeling at home siya sa set, lalo't winelcome siya ng ibang cast members tulad nina David Licauco, Rahil Birria at Kim Jisoo. Super ako, kinabahan pero nasayahan rin ako kasi kahit first acting project ko yon, super blessed ako kasi nakasama ko sila sa trabaho na yun. Nagulat naman si Eman dahil milyon-milyon ang views sa TikTok ng entry nila ni PBB Celebrity Collab Edition 2.0 Kapuso Big Winner Caprice Cayetano. Ikinatuwa niya rin na na-meet niya nung gabing yun ang ibang Sparkle stars tulad ni Heart Evangelista. Siyempre, sobrang saya kasi noon nakikita ko lang sila sa TV, sa phone, gano'n. So, na-excite ako. Tsaka at the same time, super happy ako. Excited naman si Eman para sa upcoming boxing drama series na Kamao na pagbibidahan ni Anton Vinson. At dahil expertise niya raw ito, willing silang i-train ang bida ng serye sa mga moves sa ring. If ever at may pagkakataon at bigyan po ako ng pagkakataon, why not po? Siyempre. Kasi exciting rin naman po yun eh. Yes. Kasi if boxing role is action is my forte. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Salamat, Iya. Magbabalik sa FIFA Women's World Cup ang Philippine Women's National Football Team na Pilipinas. Kasunod dito ng kanilang 2-0 victory kontra Uzbekistan sa AFC Women's Asian Cup play-in match. Dahil dyan, kwalipikado na Pilipinas sa torneo na gaganapin sa Brazil sa 2027. Ito na ang pangalawang pagkwalipika ng koponan sa World Cup kasunod ng kanilang historic debut noong 2023. At yan ang mga balita ngayong Huwebes. Ako po si Mel Tiangco para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatutok kami 24 oras.